Sino po ba siya? Mapagpalang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ika-4 na linggo na tayo ng Kwaresma. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sa kanyang pagdaan, nakita ni Jesus ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Lumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik mula sa lura at ipinahid ang putik sa mga mata ng tao. At sinabi niya sa kanya, "Humayo ka at maghilamos sa imbakan ng tubig ng Siloam." Kaya pumunta siya at naghilamos at umalis na nakakakita. Kaya sinabi ng mga kamag-anak niya at ng mga dating nakakita sa kanyang nagpapalimos. "Hindi ba ito ang nakaupo at namamalimos?" Sumagot ang iba. "Ito nga siya." At ang iba naman, "Hindi! Kamukha lamang niya." ngunit nagsalita siya. "Ako nga." Dinala nila siya na dating bulag sa mga Pariseo. Araw ng pahinga noon nang gumawa si Jesus ng putik at nagpadilat sa kanyang mga mata. Kaya muli siyang tinanong ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sumagot naman siya sa kanila. "Pinahira niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako at nakakita." Kaya sinabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangigilid ang araw ng pahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano magagawa ng taong makasalanan ang ganitong mga tanda?" at nahati sila. Kaya sinabi nilang muli sa bulag, "Ikaw, anong masasabi mo tungkol sa kanya? Sapagkat pinadilat niya ang iyong mga mata." Kanya namang sinabi. "Siya ang propeta." Narinig ni Jesus na ipinagtabuyan ng mga Pariseo ang bulag. Pagkatagpo niya sa kanya, sinabi niya, "Naniniwala ka ba sa anak ng tao?" Sumagot siya, "Sino siya, Ginoo? Para maniwala ako sa kanya." Sinabi ni Jesus, "Nakikita mo siya at siya ang nakikipag-usap sa iyo." Kakaiba at sadyang kamangha-mangha ang milagrong ginawa ni Jesus para sa isang bulag. Pinadilat niya ang lalaki sa kakaibang pamamaraan. Karaniwan, ipinapatong ni Jesus ang palad niya sa ulo ng mga karamdaman habang ipinapanalangin. Subalit kakaiba ang estilo ni Jesus sa pagpapadilat sa bulag na lalaki. Lumura muna si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Sa kanya ito'y pinahid sa mata ng bulag. Pagkatapos, inutusan niya ang lalaki na pumunta sa deposito ng tubig sa Siloe. "Maghilamos ka roon," wika ni Jesus. Tandaan natin na ang lalaking ito ay ipinanganak na bulag. Kaya lingid sa kanya ang mukha ng sarili niyang ina at iba pang mga kamag-anak. Wala siyang ideya sa kulay ng mga bagay-bagay sa paligid. Sa loob ng mahabang panahon, nakakubli siya sa kadiliman araw at gabi. Kaya't nang matunto niya ang tubig ng Siloe at nang makakita siya pagkatapos na maghilamos, hindi mailarawan ang kaligayahan ng taong ito. Pati ang mga tao sa paligid na nakasaksi sa mga pangyayari ay aabot-abot ang tuwa at pagkamangha. Binigyang diin ni Juan ang sumulat ng Ebanghelyo na ang kahulugan ng Siloe ay sinugo. Sadyang makahulugan ang detalyeng ito. Nais ilarawan ni Juan na ang lalaking dating bulag ay hindi lamang pinahira ng tubig, ngunit siya ay tunay na isinusugo ni Jesus na nagpakilala sa kanya bilang ilaw ng sanlibutan. Sa una, tinukoy niya si Jesus na isa lamang karaniwang lalaki na tinatawag na Jesus. Nang muli siyang ipatawag at tanungin ng mga Pariseo kung ano ang masasabi niya ukol kay Jesus, sinabi niyang isa itong propeta. Nang muli silang magtagpo ni Jesus, ipinakalala ni Jesus ang kanyang sarili sa lalaki na anak ng tao. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, na bulabog ang mga nakaalam sa himalang ito. Nagtalo ang mga tao
Kung ang lalaki nga ba ang dating bulag na namamalimos, natigatig ang mga Pariseo dahil nangyari ang pagpapagaling sa araw ng pamamahinga o Sabat, kaya't itinuring nila na si Jesus at ang kapangyarihan niya ay hindi maaaring buhat sa Diyos. Pati mga magulang ng lalaki ay pinatawag at siniyasat kung totoo nga bang anak nila ang dating bulag. Sa pagpasok ng Diyos sa buhay ng tao, papipiliin tayo kung handa ba tayong sumampalataya sa Kanya at tanggapin siya bilang ilaw ng ating buhay, liwanag ng sanlibutan. Panginoong Hesus, turuan mo po kaming ibigay ang aming tiwala sa iyo at alisin mo ang mga agam-agam at mga pagdududa sa aming puso. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, sa Kwaresmang aming ipinagdiriwang, maunawaan nawa namin ang kahulugan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at turuan kaming mapagnilayan ito sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.